Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, eksperto sa cybercrime data privacy law, binalagan po ang pagsasinigal ng Supreme Court sa online libel. Pero Senador Tito Soto nanindigang tama ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kung ako kasi ang tatanungin, mas maganda ko sana na wala na tayong libel. Gawa nang nakakaperwisyo siya sa freedom of expression, mas lalo sa freedom of the press. Dito, hindi lang sa Pilipinas nakikita yan, sa Amerika din at sa buong mundo nakikita. Sira na reputasyon ng babae, sira na reputasyon ng pamilya niya. Wala siyang redress, wala siyang pupuntahan dati. Ngayon, meron na pupuntahan. Hirit ng Meralco na singilin na ang dagdag singil sa kuryente para sa buwan ng Enero. Haharangin naman ang mga petitioner. Pareho rin naman yung circumstances ng January at December. So, pag-aaralan namin, hindi lang mga petitioner, yung pagpapasaklaw din ng PRO rito. Headlines. Malas version ng Freedom of Information Bill, hawak na ng Kamara. At tulong sa mga biktima ng GV Florida bus ibinigay na sa LTFRB. Misis ng aktor na si Tado Jimenez nagpakalbo bilang protesta. Business, iba pang sektor ng kabuhayan natututukan sa Aquino Administration. Headlines. At World, Estados Unidos sumapela sa Ukraine ng dialogo sa mga opposition leaders. RMN Trip. Buong pansong pagsasarang boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po na Miyerkules, February 19, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DWRR 792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian at DWRS 927 RMN Sabihan. Live International via Ustream search RMN Manila. Live din mga kasama sa WRMN New York, USA at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Tol si Attorney Jose Jesus Dicine, eksperto sa cybercrime data privacy law sa probisyong online libel sa cybercrime law na kinatigan ng Korte Suprema kahapon. Sa interview ng RMN kay Dicine, sinabi dito na nasisiil ng naturang probisyon ang malayang pamamahayag ng salubin din ng bawat Pilipino. Ayon pa kay Dicine, kawawa naman ang mga matatamaan ng online libel, partikular na mga mamahayag na gustong magsiwalat ng katotohanan. Sa constitutional issue kasi talagang depende yan sa pananaw ng korte. Kasi sila talaga ang magsasabi sa atin kung labag sa konstitusyon yung isang probisyon. Pero kung ako kasi ang tatanungin, mas maganda ko sana na wala na tayong libel. Gawa nang nakakaperwisyo siya sa freedom of expression, mas lalo sa freedom of the press. Kasi marami yung tinatamaan dyan na nakakasuhan ng libel, mga periodista, mga broadcaster. At ang dahilan dyan, ang purpose ng pag-file ng kaso, hindi para makulong yung tao kasi nadidismiss rin naman yung kaso. Pero gusto lang nilang manahimik, gusto nilang ma-censor. Mayroon naman anyang ibang paraan na pwedeng gawin ng Korte Suprema sa halip na pabura ng online libel. Pero tingin ko, meron pa na namang ibang pwedeng gawin ng Korte Suprema
Suprema, katulad ng mga guidelines sakali para sa mga judges tungkol sa mga libel cases na nagmumukhang hindi naman talaga libel case. Kung merong ebidensya na isinasampal lang yung libel case para manahimik ang isang tao, dapat siguro merong parang expedited dismissal para mawala na ng gana yung mga tao na magdadala lang ng kaso para manahimik ang isang tao. Si Attorney JJ Dicine sa interview ng RMN. Kinatuwa naman ni Senator Vicente Tito Soto III ang desisyon ng Korte Suprema kung saan sinabing malang nilalabag sa konstitusyon ang probisyon sa cybercrime law patungkol sa online libel. Sa interview ng RMN kay Soto, ang hakbang ng Supreme Court ay nagpapakita na tama siya sa pagsusulong ng online libel. Ipinaliwanag ni Soto na kaya niya isinama ang probisyon ng libel sa cybercrime law ay dahil na rin ng matinding paninira sa reputasyon ng isang tao, partikular yung mga kababaihan sa internet. Yung libel law dati din sa Pilipinas, libel pa rin yun, kaya lang isinama lang natin dito sa Cybercrime Act sapagkat napakatindi ng ginagawa dito sa atin, lalo na sa mga kababaihan. Magpo-post ng mga litrato, magpo-post ng mga kung ano-anong itsura ng babae at pagkatapos kung ano-ano sasabihin. Dito hindi lang sa Pilipinas nakikita yan, sa Amerika din at sa buong mundo nakikita, sira na reputasyon ng babae, sira na reputasyon ng pamilya niya. Maraming ginagawang ganon. Wala siyang redress, wala siyang pupuntahan dati. Ngayon meron na pupuntahan. Noong 2012, umaniho ng batikos sa mga social networking sites si Toto Soto matapos umano nitong i-plagiarize ang likha ng ibang mga individual at gamitin ang mga ito sa kanyang talumpati sa Senado. Publiko, hindi dapat matakot sa cybercrime law. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Sila si Pangulong Noynoy Aquino sa publiko, lalo na sa mga umaalma sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa cybercrime law na huwag matakot sa nasabing batas. Ayon kay Pangulong Aquino sa isang ambush interview kanina matapos ang kanyang inspeksyon sa micro-medium rise building sa Sampaloc, Manila, ay sinabi nito na hindi naman hahadlangan ng online libel o cybercrime law ang kalayaan ng sinuman na maglahad ng kanilang saloobin. Ito ay barkanda sa tamang pamamaraan. Sinabi ng Pangulo na humihinto lamang ang karapatan o kalayaan ng isang individual sa oras na apakan na nito ang kalayaan at karapatan ng iba. Binanggit din ni Pangulo Aquino na dapat ay maging patas ang batas sa lahat at hindi lamang ang mga mamamahayag ang nakakasuhan ng libelo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Cybercrime law balak amyendahan sa Kamara. Kasama natin sa Balita Live si Conde Bata. RMN Report. Itinutulak ngayon ng isang mambabatas na maamyendahan ng cybercrime law matapos na madeklara ng Korte Suprema na constitutional ito dahil dito ay agad na pinaaksyonan ni Akbayan Representative Ibarra Gutierrez sa Kamarang kanyang House Bill number 3859 na layuning amyendahan ng Cybercrime Act of 2012. Iginit dito ni Gutierrez na hindi pa natatapos ang kanilang laban sa Korte Suprema at maaari pa itong ilaban ng Kongreso at Senado. Kung hindi anya susuportahan ng mga kasamahan ng kanyang panukala ay mananatiling limitado at may takot sa kanilang freedom of expression ang mga Pilipino. Sentro ng panukala ni Gutierrez ang pagpapawalang saysay ng probisyon ng cybercrime law para sa online libel. Ito umano ay may chilling effect lalo na sa mga internet users dahil sa bigat ng parusang katapat nito. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang balita, mga kasama, haharangin po ng mga petitioner ang hirit ng Manila Electric Company na sigilin na sa mga consumers ang 5 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour na dagdag sigil sa kuryente para sa buwan ng Enero. Sa interview ng RMN kay ACT Teachers Representative Antonio Tinio, isa rin sa mga petitioner sa big time power rate hike, kanila pong pag-aalalan ng paghahain ng motion para magpalabas din ng TRO ang Korte Suprema sa nasabing pagtataas. Ayon kay Tinio, mas malaki pa di hamak ang 5.33 pesos kada kilowatt hour na pagtataas sa buwan ng Enero kumpara sa 4.15 or 4.15 kada kilowatt hour noong Disyembre na siyang pinigil ng Korteng ipatupad. Kahit po naman babatas, parehas lamang ang rason sa nasabing dagdag singil sa kuryente, kaya't marapat lamang na magpalabas din ng TRO ang SC para sa power rate hike sa buwan ng Enero. Ito dapat saklawin din ng TRO ito dahil pareho rin naman yung circumstances nung increase sa January na katulad nung nag-increase sa December dahil subaklaw sa sa 2 buwan yung period
nag-spill over sa December yung Malampaya shutdown, yung mga circumstansya nung increase ng January at December ay very similar. So, pag-aaralan namin bilang mga petitioner yung pagpapasaklaw din ng PRO rito. Samantala, umaasa rin si Tinio na mareresolba na agad ng Korte Suprema ang usapin sa big-time power rate hike bago matapos ang extension sa TRO na mapapasok na ngayon sa Abril 22. Hindi naman natin kung sa yung sinampa natin grave abuse of discretion on the part of the ERC ay tingin natin malakas ang kaso natin dyan at manangahulugan dito. Siguro ang posibleng maging kautusan ng korte rito ay maaaring invalidate yung rate increase at maaaring inandato ang ERC na muling magkaroon ng some sort of recomputation magkano ba dapat yung rate para sa December na kanilang sisingilin. Nauna na inilabas kahapon na SC ang TRO extension sa power rate hike ng Disyembre kung saan pinigil din ito ang generation companies na mangolekta sa Meralco. Hawak na mga kasama ng Kamara ang sariling bersyon ng Malacanang ng Freedom of Information Bill. Natanggap ito ng lower house sa gitna ng deliberasyon para sa consolidation ng lahat ng FOI bills. Ayon kay Attorney Sara Sison ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, ang Malacanang version ay halos ay katulad ho ng bersyon na inihain ni Batanes Representative Henedina Abad at Camarines Sur Representative Lenny Robredo sa ilalim ng Palace version kasama sa presidential exception sa FOI ang mga impormasyon tungkol sa defense, national security at diplomacy. Sakop naman ng mandatory disclosure ang Statement of Assets, Liabilities and Debt Warrant o SALN ng mga opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo ng Bansa, mga kontrata, taunang procurement plan at budget ng pamahalaan. Itinatak na rin na may criminal liability ang sinumang taga-gobyerno na magtatago ng impormasyon o kaya naman ay sisira ng mga dokumento para magtago ng impormasyon. Inilabas na ng GB Florida Bus ang kanilang pinansyal na tulong para sa namatayang pamilya sa nahulog na bus nito sa Mountain Province. Sa interview ng RMN sa abogado ng bus company sa Attorney Jose Rosario Jimenez, aabot daw sa may 150,000 pesos ang kabuang matatanggap naman na ulilang pamilya ng mga nasawi. Galing sa Florida ang isang 100,000 dito, habang mula naman sa kanilang insurance company ang natitirang 50,000 piso. Maaari niya makuha ang financial assistance direkta na sa tanggapan ng LTFRB. 100,000 hits dun sa mga namatay. And the other 50,000 is coming from the insurance commission, the insurance company. Lang yung muna. With respect sa other expenses naman, dun sa hospitalization, medication, and other expenses, probably naisulong na ng Florida at the financial help is more than 3M na. Samantala, nakuha rin na ama ni David Sicam, ang isa sa mga namatay sa aksidente, ang nasabing ayudang pinansyal ng Florida Bus. Samantala ay nagpakalbo naman ang misis ni Arvin Tado Jimenez sa harapan mismo ng terminal ng JV Florida Bus sa Sampaloc, Maynila kaninang umaga. Ito'y bilang protesta ni Lay Jimenez sa mabagal na hustisya para sa pagkamatay ng kanyang mister nung nahulog ang sinasakyan nitong Florida Bus sa Bontoc Mountain Province. Hit ni Lay, hanggang ngayon wala pa rin silang nakukuhang tulong mula sa nasabing bus company kahit pa ilang linggo na ang nakakaraan ng mangyari ang trahedya. Kaunan niya ay siniside ng ginang ang anyay kapabayaan ng LTFRB sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mananakay. Samantala ngayong umaga ay pupunta din ito sa LTFRB para sa isang hearing kaugnay sa nasabing issue. RMN News Negosyo. Mga kasama, dapat tutukan din ng gobyerno iba pang sektor ng kabuhayan na posibleng paglagakan po ng negosyo ng mga foreign investor. Ilan yan sa suwestyon ni ekonomista at Professor Ben Jokno kaugnay ng pahayag ng Pangulong Noy sa 3rd Euromoney Philippines Investment Forum 2014 kung saan pinagmalaki niyang hinog na ang Pilipinas para sa pagpasok po ng mga dayuhang mamumuhunan. Ayon kay Jokno, nakatutok lang kasi sa Metro Manila ang pamahalaan kung saan dapat ay binibigyan din ng pansin ng mga lalawigan na may mas sigit na pangailangang magkaroon ng trabaho ang mga nandoon. Inirekomenda rin ni Jokno sa gobyerno na dapat ayusin ang problema sa traffic at dapat ay magkaroon po ng pangmatagal ang supply ng kuryente
Hirit pa ni Jokno kung inakala ni Pinoy na masusolusyonan naman ang susulputang business process outsourcing industry ang bilang ng mawalan trabaho. Mali raw ito dahil dapat din pagtuunan ng pansin ang mamalaking problema sa sektor na agrikultura at manufacturing. Maraming pag-aaral na diyan. Hindi ang BPO ang solution sa ating kawalan ng trabaho. Kasi yan, napaka-limited lang ang trabaho na ma-contribute ng sektor na yan, no? At saka yan, sino bang nakikinabang yan? Siyempre, yung mga nakatapos ng kolehiyo at magaling mag-English, no? Hindi sa karamihan ng mga walang trabaho, hindi yan ang solusyon. So, dapat talaga sabay-sabay natin bibigyan ng atensyon, ano? Yung agriculture, yung services, yung manufacturing. RMN News Abroad. Taharap po ng pagsiglab ng panibagong tensyon, hinimok ng Amerika si Ukrainian President Viktor Fedorovich Yanukovych na simula ng panibagong dialogo sa mga opposition leaders. Ay kay White House spokesman Jay Carney, hindi makakatulong ang pagdanak ng dugo sa pagresolba ng krisis sa Ukraine na nagsimula pa ng Nobyembre noong nakaraang taon. Kasabay niyan, ipinanawagan din na hindi na dapat maglabas ng ultimatum sa mga rallyista, lalo't nagmamatigas din ang mga ito sa mga otoridad kahit na ginagamitan na sila ng mga water cannons. Sa naturang kaguluhan, umakyat sa 14 na ang namatay. Bunsod ng Ukraine protest, kabilang na ang 6 na pulis, 7 rallyista at isang empleyado ng gobyerno ng government ruling party. Maliban pa rito ang daang-daang mga nasugatan. Nag-ugat ang kilos protesta sa Ukraine matapos nga ang pagbasura ng gobyerno ng isang agreement na maging miyembro ng European Union, gayon din ng panibagong batas na nagbabawal na sa mga rally. Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Kung narinig muli ang numero 1, RMN News Nationwide. Miyerkules ng tanghali, Feb 19. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalik namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat dito sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. 12:17